Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. At Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga talagpong ng balita, bilis sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan na katunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatian sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Oktubre 30, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul ng Letsa Tapos. Kagkaroon sa mga pangulong dinanap. Pag-asa kag FIVOX nagupod sa National Information Summit 2025 sa Presidential Communications Office. CHED 6 nagpahit sa pagpasalamat kay outgoing Regional Director Alvarez. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sininga 2025 nagnubo sang 52%. Career Guidance Module siga rollout sang Iloilo Provincial Government. Ang silong program ginlunsar sang Iloilo City Government. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagupod ang DOST Pag-asa sa National Information Summit 2025 kay giniwat sa Presidential Communications Office. Gintipon sa lihok ang mga state media kag broadcasting organizations. Agud pabaskugon ng media kag information literacy campaigns. Ang tema sang lihok amo ang decoding data and AI, transforming journalism for people-centered communication. Si Engineer Chris Perez, Assistant Weather Services Chief sa DOST Pag-asa, nagatagsang presentasyon sa Communicating DOST Pag-asa's Forecast Products and Services. Diri ginatagan emphasis ang opisyal ang disaster preparedness, responsibilidad sang tanan, kag kung nagabuligay ang mga komunidad, mapangapinan ang kahubi kag mapagamay ang halin. Samtang Communicating Geologic Information and Tools for Disaster Resilience naman, ang gintudlo ni Miss Charmaine Villamil sang DOST PBOX. Naghatagman ng DOST Pag-asa sang Broadcasters Manual sa State Media Practitioners kag Communicators nga nagtambong sa summit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpangibabaw ang graduates ng Aklan State University Banga Campus sa October 2025 Veterinarian's Computer-Based Licensure Examination. Si Marian Lachica Rakin ang nakakuha sa 90.5% na rating na ikatatlo sa pinakamataas sa among kasinawan. Sunod sa Professional Regulation Commission, 1,108 o 77.32% sa 1,433 examinees ang nakapasar. Ang licensure examination giniwat sa Oktubre 27, tubtob 29. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang pagpasalamat ang Commission on Higher Education 6 kay outgoing Regional Director Dr. Raul Alvarez. Payag sa CHED 6, mayroon ko ang nabulik sa pagsulong sang kalidad sa mga mataas na edukasyon sa Western Visayas sang dedikasyon kag commitment ni RD Alvarez. Si Dr. Alvarez ang gin-appoint na Director 4 sa CHEDRO 6 ang Enero 3, 2022. Pagabusdan si RD Alvarez sa pinuno sa CHED Office of Institutional Quality Assurance and Governance kag anay University President ng Iloilo Science and Technology University na si Dr. Raul F. Muyong bilang bagong Regional Director sa CHED 6. Samtang nagaserbi na karon bilang pinuno sa CHED Negros Island Region si Dr. Alvarez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Kasos ng dengue sa probinsya ng Iloilo siningatoy ko ni kumpara sang 2024. Humalin Enero 1 tugtub Oktubre 25, 2025, kung as of Morbidity Week 43, nagka-record ang probinsya sang 5,243 ka kasos ng dengue, kag may 20 nga napatay nga mas manubo sang 52% sa 10,829 nga kaso, kag 32 nga napatay nga na-record sa pareho nga period sang 2024. Sa mga kaso sining nga tuig, nagapanguna nga may pinakadamo nga kasong uton nga may 391, gitsundan sa Kaniway nga may 301 ka kaso, Dumangas nga may 273, San Joaquin nga may 262 nga kaso, kag Leon nga may 233. Samtang sa 20 nga napatay, tatlong na record sa Balasan, tigduang na record sa Putotan, Carles kag Concepcion kag tig-isa sa Uton, Dumangas, Lambunaw, Tigbawan, Sara, Pasay City, Estancia, Miag-Aw, Maasin, Dueñas, kag San Rafael. Kalabanan sa mga nagkalat dengue sa probinsya ang yara sa edad 1 to 9 years old. Radyo Pilipinas News. Pagwasang Career Guidance Instructional Module sa Nobyembre, ang Iloilo Provincial Government pinagi sa Provincial School Board kaupo ng Department of Education, Division of Iloilo, inibilang kabahin sang bulig eskwela sang probinsya program. Bilang pagpanghanda, nagpatigay na anay sang 5 kaadlaw nga capacity training sa mga learning facilitators, DepEd Division personnel, module writers, kag mga miyembro sang technical working group agon mapanami pa ang instructional materials. Katuyuan sang career guidance program nga buligan ng mga estudyante sa pagdesisyon sa edukasyon kag sa karera nga pilion sa uli pinagi sa pag-angot sa mga interes kag mga competency sa matuod nga market demand. Sa pagtakop sang training kag sa pinal sang learning materials, handa na ang Iloilo Provincial Government kag DepEd nga ipatuman ang career guidance instructional modules para sa grade 7 to grade 12 sa probinsya. Radyo Pilipinas News. Kalibong nga residente sang syudad sang Iloilo ang makabenepisyo sa pasilong program o kung pabahay para sa pamilyang Ilonggo sang Iloilo City Government. Ang launching sang programa ginpanguna ni Mayor Raisa Treñas, Councilor Mandre Malabor, Iklo Head Peter Jason Milyare, kag Pag-ibig Department Manager 3 Cesar Bazan. Sa nasambing ang programa ginlunsar ang Iloilo River Plain Subdivision sa Barangay Lanit Haro sa rin libre ng balay kag lote na lang ang balayran sa mga homeowners. Ginpresenta man ang disenyo sang patindugon nga Westville Residences. Ginakalipay sang alkalde nga madamo naman nga Ilonggo ang magkabalay nga ila kag ila ini padayunon kag inyang padayon nga tutukan sa syudad. Suno sa opisyal may nakalinya pa nga masobra 2,000 housing units kag nagbakalang syudad sang 30,000 square meters nga lote bilang preparasyon sa balaabuton nga housing program. Sa pasilong program, hindi lang balay ang ginatanyag sa syudad, pati ng pang-empower sa mga komunidad pagi sa mga community-based livelihood programs. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, sa pag-obserba sa All Saints kag All Souls Day, ginpasaka na sa Blue Alert ang status ng Emergency Operations Center sang Iloilo City para sa sige-sige nga monitoring. Ginpasalig sang syudad, mapadayon man ang pagbantay 24/7 sang lakat sang panahon, pagpalapnag sa mga preparedness measures, ug maging giya sa publiko sa pagpatuman sa mga religious activities. Nagapahanumduman si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga magagwa sa ilang mga puloy-an sa tigkaralag nga gabuton sa saksakan ng mga electrical devices antes maglakat, i-secure ang mga pagkabutang sa hilway nga lugar, hindi pagbayaan ang mga nakasindi nga kandila kag mag-charge sang telepono kay baluon ng mga emergency hotline sa good may matawgan sa tiun sang emerhensya. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas alas 4:17 sa hapon, dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture.
When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Headliners 1 sa dugang naton nga mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dahil sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece ang 1,033 households gikan sa munisipalidad sang Uton, Iloilo. Kadungad sa graduation ceremony ang pag-endorso sa mga household beneficiaries sa ila LGU. Lakip sa mga rason para makonsidera nga graduate sa programa ang isa ka panimalay kung ang uli nga gin-monitor nga bata sa panimalay ang edad 19 anyos na. Nagkatapos ang high school, lalabot ang 7-year duration sa programa. Ang household ang hindi na makabing nga poor sandig sa latest assessment kung ang panimalay voluntaryo nga nag-waive sa membership sa programa kung nakakommit sang offense sa diin ng sanction among delisting. Isa sa mga na-interview sa Radyo Pilipinas Iloilo na nag-graduate sa programa among pamilya ni Corazon Danuco sang barangay Sampaludan. Ginpahid niya nga bilang isa ka solo parent, dako ang bulig sang 4-piece sa iya para masustentuhan ang adlaw-adlaw ang kinahanglanon sa iya kabataan labi na sa pag-eskwela. Benepisyar sang 4-piece ang iya ikaduwa, ikatatlo kag ikaapat nga bata. Nag-exit sa programa ang pamilya ni Danuco bangod nga ang agot sini nga bata ang nakatapos sa senior high school. Dugang pa ni Danuco nga naka-avail man ang iya pamilya sa iban pa nga programa sa DSWD, lakip din ang mga training nga dakong nabulig sa iya kaugalingon sa karon pa ng pagbaligya ni Danuco sa mga utan para masuportahan ang pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. In pangunahan ni Mayor Raisa Trenya sa soft opening sa Iloilo Central Public Market Oktubre 30. Magluwas sa Central Market ginbuksan man sa parehong adlaw kung subong adlaw ang Iloilo Terminal Market. May baluan nga ang pag-rehabilitate sa duha ka dako nga merkado ang natigay pinag sa public-private partnership sa tungasang Iloilo City Government kag SM. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas, bisan piso wala sa may nagasto ang gobyerno para sa redevelopment sa merkado. Ginpasalig man sa alkalde nagpabilin sa syudad ang pagmaneho sa mga merkado publiko. Dugang nga pahid ni Mayor Raisa ang redevelopment sa public markets, ebidensya nga kung nagabuligay, matuman ang ginahandom para sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Drug-free ang pagbiyahe subong ating kalalag, nagpatigayon sang Oplan Harabas sa surprise drug test. Ang PDEA 6 sa Jordan Wharf sa probinsya sang Guimaras. 55 public transport drivers nga ginalakipan sang 45 ka tricycle drivers, siyam ka jeepney drivers kay isa ka van driver ang nagsumite sang urine sample. Tanan nagnegatibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ang Oplan Harabas kabahin sang programa sang PDEA agad na masiguro nga hilway ang tanan sa pagbiyahe subong nga tigkalalag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sang tubig kag kandila sa riyon inadlaw ang nabilin antes ang pista minatay. Inang sandig sa monitoring sa Department of Trade and Industry Western Visayas
sa 205 o 205 ka baligyaan sa nanoy tuway nga probinsya sa Rion kag Negros Occidental. Suno kay DTI Western Visayas OIC Regional Director Maria Dinda Tamayo, wala sang may nabalhag nga overpricing sa kandila kag tubig sa ilang nga paglibot sa Rion. Panugyan ni Tamayo sa mga wala pa nakapamagkal sa kandila kag tubig para sa pista minatay nga magbakal sa mga properly labeled nga produkto. Kag kung may tion pa mag-canvas anay sang presyo, liwat man nga ginpanugyan sang DTI nga suportahan ang mga produkto lokal sa pagbakal sa mga kinahanglanon sa pista minatay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mula sa Civil Service Commission, Iloilo sa Lunes, Nobyembre 3 ang pagbaton sa aplikasyon para sa March 8, 2026 Career Service Examination Paper and Pencil Test. Kaang isang proseso sa nagligad nga Mayo kag Hunyo ang maluyong magkuha ng exam para sa professional kag sub-professional level, dapat nga mag-ubra sang account sa csce.services.csc.gov.ph. Inibilang pagpanghanda sa ilang online booking sang application schedules kag sa pag-comply sa electronic application form. Dugang pa sang CSC Iloilo main application center namtang sa SM City, Iloilo Government Service Express kag manginbukas sa Nobyembre 3 to 28. Magluwas diri may mobile application nga buksan ang ahensya sa nanuhay-tuhay nga distrito sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagbaton sa bulig pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinagi sa Emergency Cash Transfer Program ang masobra 2,500 ka pamilya sa Roas City nga naapektuhan sa Bagyo Ramil. Naglabot sa 2,519 ka pamilya nga ginalakipan sa mga kag mga isda nga tuman nga naapektuhan sa Bagyo sa Roas City ang nakabaton sa cash aid sa unang nga batch. Kada benepisyaryo nagbaton sa tig 10,000 pesos nga cash bilang bulig sa recovery para makabakal sa ilang mga kinahanglanon. Giniwat ang payout sa Barangay Milibili kag Luktugan gigin pangunahan ng DSWD Officer in Charge Regional Director Joselito Estember, Division Chief sa DSWD Field Office 6 Disaster Response Management Division Erlin Garcia. Ang mga nagbaton ng mga benepisyaryo ang nag-classify bilang severely affected, samtang ang second batch ng assistance para sa pamilya nga classified naman bilang slightly affected ang i-release pagkatapos ang nagapaday nga validasyon sa local social welfare and development offices. Ang pag-release ng assistance ang nahisunod sa direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga siguradon nga makalawad ang assistance sa mga apektado nga pamilya, tub-tub nga sila maka-recover. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban panaton nga balita, nagpangibabaw ang 17 anyos nga atleta sang Dingle Iloilo sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025 National Championship sa General Santos City. Daog sila bar sa 100 meter, 200 meter kag 400 meter events para makuha ang 3 kag gold. Sa iya kadalagaan sa athletics, gintawag siya nga Batang Pinoy Sprint King matapos ma-break ang Batang Pinoy records sa 100 meter kag 200 meter events. Kinakalipay ni Kian ang kadalagaan sa Batang Pinoy. Suno sa iya, nagadalagan ini hindi lang para sa iya kaugalingon kundi para sa iya pamilya, eskwelahan kag banwa sang Dingle. Kinakalipay sang Iloilo Provincial Government ang kadalagan nila bar kag sang tanan nga atleta sang probinsya sa Batang Pinoy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa San Jose Municipal Police Station ang top 3 most wanted person sa probinsya sang Antique sa Barangay 8 San Jose, Antique. Ang suspect ginkilala nga si alias Lan, 46 anyos kag residente sang Barangay 3 San Jose, Antique. Rape by carnal knowledge ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Sa karunyara na sa kustudiya sa San Jose Municipal Police Station ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office si Balom sa Antique na inimagyan ng sang tanan nga klase sang salakyan ng dalan sakop sang sitio Tumanggad, Barangay Buntol sa tapos ang natabo nga landslide subong nga Huwebes, Oktubre at 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon.
Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Oktubre 30, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.